Ngayong araw, eto nga pala yung video kung kailan naging opisyal na Canadian Army na itong aming bunso. Saludo kami sa lahat ng mga uniformed officer sa buong mundo at syempre sa kauna-unahang sundalo sa aming pamilya. Naghahanda nga pala kami ngayon para bumiyahe ng 4 na oras mula dito sa Calgary papunta sa Wainwright, Alberta. Winter ngayon pero hindi masyadong malamig kaya naman maganda ang daan. Dahil nga hindi pa rin ako pwede mag-drive dahil sa aking surgery, kaya naman dito ako ngayon uupo sa likuran. Dito nga pala ngayon ang daan namin sa Highway 2 at dito rin yung daan papunta sa Edmonton, na kapital nitong province ng Alberta. Kapag lalabas ka nga pala ng city dito, kadalasan ang matatanaw mo lang ay mga puno at mga yelo, lalo na kapag ganitong winter. At kapag summer naman, puro berdeng puno at malawak na pananim ang matatanaw mo. Hindi ko alam kung kayo rin ba, pero kami kapag naglo-long drive na ganito, kadalasan ay nagdadala kami ng mga pagkain. Dahil nga bihira lang ang mga tindahan dito sa tabi ng daan. Kaya nga bumibili na kami ng mga pagkain bago pa kami umalis ng city. Kaya teto, tamang kape at tulog na lang ako dito sa likod. Yung panganay na anak nga pala namin na nagdadrive ngayon. Malaking bagay talaga kapag naturuan mo ang mga anak mo dito na mag-drive. At heto nga, pagkalipas ng 2 oras ay nakakalahati na kami sa aming pupuntahan. Ipapahinga lang muna namin itong sasakyan namin na si Opa. At kakain na rin muna kami dito ng tinapay. Kami yata yung pamilyang takot magutom. Pagkatapos nga namin kumain, eto at tuloy na naman kami at 2 oras pa ang aming lalakbayin. Masarap ang mag-long drive dito sa Canada dahil nga maluluwag ang daan tapos kokonti pa yung makakasalubong mo. Iwasan mo lang kapag makapalang snow dahil sigurado madulas ang daan. At pagkalipas nga ng 4 na oras ay nakarating na kami rito sa Wainwright, Alberta. Isa itong town dito sa Alberta na malapit na sa boundary ng province ng Saskatchewan. Nandito ang kampo kung saan dinadala ang army galing sa iba't ibang province ng Canada para maging ganap na Canadian Army. Bago mag-training dito sa Wainwright, yung aming anak ay nag-training muna siya sa Quebec para sa Basic Military Qualification. Halos lahat nga ng Canadian Forces ay dumadaan muna sa BMQ o Basic Military Qualification. At heto pa nga yung video kung saan natapos na yung Basic Military Qualification sa Quebec. Naiyak pa dyan si Mama Shell dahil nga halos 6 na buwan naming hindi nakita ang aming anak at limitado rin sila sa paggamit ng cellphone sa kampo. At nakarating na nga rin kami dito sa aming tutuluyan ngayong gabi dahil nga bukas naman ang graduation ng aming bunso. Binayaran niya lahat ng gastos namin dito, pati na nga itong hotel na aming tutuluyan. At dito nga yan sa Best Western Hotel kung saan marami din tayong kababayang Pilipino na dito nagtatrabaho. Nagpahinga nga lang kami dito ng saglit at pagkatapos nga ay sinundo na rin kami para kumain naman ng dinner. At dito nga kami kakain ngayon sa 1979 Tap House and Grill dito sa Wainwright. Hindi nga kami sanay kumain sa mga ganitong steakhouse. Kadalasan nga kumakain kami dito sa mga Filipino restaurant, fast food o kaya naman ay mga buffet. At ngayon nga ay napalaban kami sa steak, mashed potato at salad. Medyo pang healthy living things muna tayo ngayon. Pagkatapos ng kumain ng dinner ay bumalik na rin kami dun sa hotel. Maaga din kasi ang graduation ceremony bukas. At eto nga, pagkagising sa umaga ay kakain na naman dahil nga may pre-breakfast na rin dito sa hotel. At syempre, yung breakfast nga nila dito ay western style at walang kanin. Sa buong araw yata kaming hindi kumain ng kanin dito. Sanay pa naman tayong mga Pilipino na gada kain ay may kanin. Dahil nga rice is life, di ba? Pagkatapos nga na umagahan ay dumiretso na rin kami dito sa military camp dito sa Wainwright. Napakalawak nga ng base nila dito. Kaso winter ngayon kaya natatabunan ng yelo yung ground. Mas maganda nga daw tong lugar na to kapag summer dahil green na green ang kapaligiran. Pagdating nga namin sa venue ay dumating din yung special guest nila. At eto nga yung commander ng buong Canadian Army. Special nga itong bisita nila dahil nga hindi lang isa ang helicopter kundi may convoy pa na isang helicopter. At heto nga at mag-uumpisa na ang graduation ceremony nila. Napakasimple at ang bilis lang nga ng program. Nakakatuwa nga dahil makikita mo kung gaano sila hinubog dito para maging disiplinado at handa. Noong nag-umpisa nga daw sila dito ay nasa 44 sila. Pero hindi lahat ay nakatapos ng course at makakagraduate. Hindi nga naging madali ang mga training nila dito. Tinuruan sila ng pakikipaglaban sa iba't ibang paraan. At syempre kung paano na rin ang tamang paggamit ng mga barel. Naalala ko nga na tuwang-tuwa tayo na kapag ang mga anak nating lalaki ay gusto nila maging sundalo kapag paglaki nila. At ngayon nga naging sundalo na sila, parang gusto naman namin siyang pigilan at mag-iba na lang ng karir. Pero syempre dahil mahal natin ang mga anak natin, susuportahan na lang natin kung saan sila magiging masaya at yung gusto nila. Dahil sa huli, dasal at paggabay na lang ang may pababaon natin sa kanila. Pagkatapos nga ng program ay nag-picture taking na lang ang bawat isa. At syempre, sinamantala na rin namin ang pagkakataon. Meron din kaunting salo-salo na ginanap dito sa loob ng kampo. Nakakatuwa lang dahil naging matagumpay ang programa nila
ngayong araw. At syempre, patuloy na pag-iingat ng Diyos sa bawat isa sa lahat ng pagsubok at laban na kanilang pagdadaanan. Maraming salamat nga pala sa panonood ng aming mga videos. At kung hindi ka pa nakapollow, paki-like and follow na lang po ang aming page. Hanggang dito na lang. God bless everyone. Hanggang sa muli. Sa ulitin.